Magandang umaga po sa inyo lahat. Amen. Lahat po ba ay may kagalakan po? Amen. Yung pagpunta po natin dito sa church, sabi nga, it's celebration po to. Celebration po to ng katagumpayan po ng ating Panginoon. Kaya po tayo nandito ngayon dahil isa po tayo sa victorious po. Nakasama po tayo rito, nagse-celebrate po sa kabutihan po ng ating Diyos. Amen. Ba't po kayo malungkot? Sabi po, celebration. Pag celebration po, masaya, di ba? Pasaya po tayo pagka sinabing celebration. Nandito po tayo to celebrate the victory of our Lord. Amen? Lagi pong binabanggit dito yung breath na binigay po sa atin ng Lord. Yung hininga po na binigay po sa atin ng Diyos. Pati yung Word of God, sabi, hiningahan ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu. Mga kapatid, ganun po tayo. Kaya po kanina sabi niya, inhale, exhale. Diba? Napakabuti po ng Diyos, diba? Kung yung hininga po natin, tignan po natin, nilagay ng metro ng Diyos. Tapos hindi tayo nakabayad, putol. Diba? Praise God, libre po yung hininga. Amen? Libre po yan, binigay po sa atin ng Diyos para mabuhay po tayo. Amen po ba? Amen. Kaya dapat po, lahat po tayo masaya. Sabi mo sa katabi mo, masaya ako ngayon. Nakapiling kita sa Panginoon. Dapat lagi po tayo masaya pag nakita po natin yung mga kapatid po natin. Nandun yung joy. Nandun yung sabik na sabik ka. Miss na miss mo siya. Sabihin mo nga ulit, miss na miss kita sa Panginoon. Amen. Dapat lagi mong miss yan. Yung iba sa atin na every Friday lang po tayo nagkikita. So ano lang, cellphone lang, chika-chika lang, pero hindi naman nagkikita. So dapat pag nagkita po tayo every Friday to celebrate the goodness of God. Dapat doon po lagi yung kagalakan. Amen? Lagi po natin nakikita yung mga kapatid natin, may mga ngiti sa labi. Diba? Nakaka-bless. Pagpasok mo pa lang dyan, may nakangiti na sa'yo. Wow, praise the Lord. Lumalakas ka na. Amen po ba? Tayo po yung manalangin. Mapagpalang Ama, maraming salamat po, Diyos, minsan pa sa umagang ito. Sa kagalakan po, Diyos, na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, because this is the day that the Lord has made, O God. At alam po namin, O God, nang gawain ito ay may katagumpayan, O God, sa biyaya mo. Salamat po, Ama, at minsan pa, O Diyos, ang iyong abang lingkod, O God, ay itago mo lamang sa iyong krus. Tanging ang kaluwalhatian mo makita, O Diyos, sa aking buhay. Tanging ang pag-ibig at kapangyarihan mo, O Diyos, ang dumaloy po, O Diyos, sa mga oras na ito. Sa mga salita mo, O God, na aming pong bubulay-bulayin, nawa, O Diyos, ang kagalakan, O God, ang kalakasan, O Diyos, ay aming pong matanggap sa biyaya mo. Salamat po, Ama, ikaw po ang maitaas, mapapurihan sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Yan. Bilib na bilib ako sa'yo. Lagi kang alert eh. Praise God. Thank you, Alex. Hindi ko alam kung bakit pinalitan. So, ang topic po natin is about obedience. Tungkol po sa pagsunod. Sino po rito yung mga 10 years ng mga Kristiyano pataas? Ikaw lang, Brad. Amen. Mga 5 years. 3 years, 2 years, o yung mga ano lang po, yung mga buwan-buwan lang po. Yan. So, tapos yung mga bago po, sino po rin mga bago po rito? Ngayon lang po kayo nakatin. Amen. Praise God. Welcome po. So, yung topic po natin is about obedience. Let's open our Bible in Luke chapter 5. Kung meron po kayong mga banal na kasulatan, ating pong Biblia. Wala pa rin po akong slide ngayon dahil mas gusto ko po kayo nakatingin sa akin. Amen? Huwag niyo lang po akong titigan, baka masilaw kayo. Amen. So, ibig ko pong sabihin para makapagbuklat po tayo ng mga Bible po natin. Amen. Luke chapter 5 verse 27 to 32. And after these things, he went forth and saw a publican, si Jesus po, named Levi, sitting at the receipt of custom. And he said unto him, Follow me.
And he left all, rose up, and followed him. And Levi made him a great feast in his own house, and there was a great company of publicans and of others that sat down with them. But their scribes and Pharisees murmured against his disciples, saying, Why do you eat and drink with publicans and sinners? Verse 31, And Jesus answering said unto them, They that are well need to a physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Purihin po ang pagkabasa po ng kanyang salita. So makita po natin dito, sa binasa po natin, before this event, si Jesus po, nandun po siya sa Jerusalem. Kung nabasa niyo po, narinig niyo na po, nagpagaling po siya ng isang paralitiko, doon po. Dinala po doon sa isang bahay po yung paralitiko. Dahil marami pong tao, nagkakasiksikan, di po makapasok. Ang ginawa po ng mga may dala po ng paralyzed, umakyat po sa bubong, inihulog, pinuksan yung bubong, inihulog nila si Jesus doon. Yun po yung event bago po ito. So nung lumabas po si Jesus, ito po. Ito po yung binasa po natin in Luke chapter 5 verse 32. So yung mga karakter po rito, nandito po si Jesus, si Levi. Yung Levi po na tinatawag isa one of disciples, si Matthew. Siya po si Matthew. Isa po siya sa mga disciple po ni Jesus, sa 12 disciple. Isa po siyang tax collector. So alam naman po natin, pag tax collector, may magandang position po sa atin yan. Tapos yung mga publicans, yung mga publican po, yung mga publikano, sila rin po yung mga group of tax collector. Sila po yung mga sa mga buwis, mga nagtatrabaho po. And then the Pharisees and the scribes, sila po yung mga sumusunod po doon sa law of Moises. Sila po yung mga nagkikriticize doon po sa ating pong mga gawa po ng ating Panginoong Hesus. Sila po yung lagi pong nakasunod sa ating Panginoong Hesus para tignan. Brad, para picture mo. So sila po yung mga thank you, Brad. Partner ko po kasi yan, si Brother Eric. So sila po yung mga lagi po nagkikriticize sa ating pong Panginoong Hesus sa mga ginagawa po niya, and then doon po sa mga 12 disciples. So napansin po natin dito in Luke chapter 5, nung pumunta po, nung lumabas po si Jesus, nadaanan niya po si Levi or si Matthew, sabi niya, follow me. Ano pong ginawa ni Levi? Rose up and left and follow him. Siya po ay sumunod po siya, iniwan niya po yung pong yung trabaho niya. Nandun siya, nakaupo siya sa may paningilan ng buwis. Sumunod siya sa ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, nagkaroon po ng response. So, napaka-importante po nung response. Kung pag-usapan po natin is about response, napaka-importante po sa buhay po natin. Diba? Lalo na po sa pamilya. Subukan mo, pag tinatawag ka ng nanay mo, subukan mo wag tumingin, wag sumunod, wag sumagot. Diba? O kaya, nung asawa mo, tinawag ka, kinausap ka, subukan mo wag sumagot, makikita mo hinahanap mo. Diba? So, ganun po, diba? Ibig sabihin, may trouble. Pag walang response, may problema. So, napaka-importante po ng response sa buhay po natin. So, malalaman po natin yan, yung response po na nangyari po, this event. Ang response po is act of obedient. Kasama po yan yung response po natin sa pagsunod. Kung paano tayo sumunod. Sabi nga rito, si Levi, kung isipin po natin, bakit siya tumayo, bakit siya sumunod bigla, kung titignan natin, wala siyang kasi wala naman siya, hindi siya nagreklamo, hindi siya nagtanong without any question. Bakit ako susunod sa iyo? Bakit mo ako tinatawag? Because during that time, naririnig na po ni Matthew, ni Levi about Jesus. Kung ano po yung mga ginagawa niya, kung ano yung mga ministry na ginagawa po ni Jesus. Kaya tumayo siya, sumunod siya. Sa buhay po natin, marami pong ganito. Kilala po natin ang Panginoong Hesus. Kilala natin. Alam nating may Diyos. Alam natin ang Panginoong Hesus. But,
Kilala lang po, marami pong tao kilala lang po ang Diyos. But sino po yung Diyos sa buhay po nila? Sino po ba yung Diyos sa buhay po natin? Bakit kailangan nating sumunod? Marahil na-confuse siya, si Matthew, kaya sa sumunod. Dahil naririnig niya, nagpapagaling, yung word of God na sineshare niya, may kalakip na kapangyarihan. Kaya sumunod siya. And then, nung sumunod po siya, dinala po siya doon sa bahay po nila, tapos inaya siyang kumain. Kaya yung mga pati yung mga kasama niya, mga kasama niya sa trabaho, ng mga publikano. Kaya po nakita po sila ng mga Pharisees. Sabi, bakit kumakain yung guro nyo? Sabi sa mga disciples, nakasama yung mga makasalanan. Kasi noong panahon po na yun, ang tingin po ng mga Hudyo at ng mga Pharisees, doon sa mga publikano, makasalanan. Kasi yung mga ginagawa po ng mga tax collector, alam nila yan, may mga uso na pala dati corruption yun, ng panahon na yun. Kaya nasasabi nila yun. So during that time, sa buhay po natin, marami po, no? Different situation kung paano po tayo tinawag ng Diyos sa buhay po natin. May kanya-kanya po tayong experience, may kanya-kanya pong pangyayari kung paano po tayo nakasama rito, paano tayo napunta rito, paano po tayo nakakilala sa Panginoon. Ako po, sa buhay ko po, i-share ko lang ulit po sa inyo, marahil na-share ko na po ito sa iba, kung paano po ako nakakilala sa Panginoon. Dati po, binata pa ako nyon, talagang yung life ko po, talagang nandun po lahat. Talagang lahat, bisyo. Bago po ako nakakilala sa Panginoon, nandun po yung mga barkada, yung bisyo, alak. Hindi pa ako nasiyahan sa alak. Nagdroga pa ako. Hindi ako nasiyahan sa droga. Nagtinda ako ng droga. Una, marijuana lang. Sabi ko, small time. Ginawa ko, pinasok ko naman shabu. So during that time, hindi ko nauunawaan yung ginagawa ko. Alam kong mali. Alam kong mali, but without conviction sa buhay ko. So ibig sabihin, sinishare ko po sa inyo to, kung paano po ako nakakilala sa Panginoon, lahat po. Dahil ang katwiran ko po lagi yun, magbisyo man ako, hindi naman ako nakakaperwisyo sa magulang ko. Dahil during that time, nagbibisyo ako, hindi ako humihingi sa magulang ko. Kaya alam ko, tama yung ginagawa ko. Kasi sabi nila, pagka nagbisyo ka, huwag mo perwisyoin yung magulang mo. So yun na sinunod ko. So gawa ko ng paraan para matugunan ko yung bisyo ko. But that time, napakabuti po ng Diyos. Dahil gumamit po siya ng mga lingkod niya. Gumamit po ang lingkod po ng Diyos para makakilala po ko. Yung kasamaan ko po sa trabaho, ginamit po ng Lord. Na inaya lang po niya ako. Inaya niya ako sa church nila. So, sabi ko, sige, matagal naman na tayo magkasama. Pagbigyan na rin lang kita. Total naman ka ako baka pakinabangan din kita pagdating ng panahon. Yung mga naisip ko. So, pinagbigyan ko siya. So, pagdating ko doon, umatin ako. Ang topic po niyon, end times. Sabi ko, pambira to. Parang gusto na akong katulan itong turo na to. Ang ano po yung katapusan ng mundo. Pagdating ng Panginoon. Kung ano yung kahatulan po sa tao. Yun po yung nabutan ko. Unang-unang ating ko po, end times. Kaya sabi ko, parang hindi yata ako bagay dito. Sabi ko, hindi ko pa panahon. So, during that time, pinagtiyagaan po nila ako. In-invite nila ako. Hindi nila ako tinigilan. Sinamahan ko po sila. Hanggang dumating po yung time na ako na rin po nakarealize sa sarili ko na parang tama siguro itong pinapasok ko. Kapapakinig ng salita ng Diyos, and then may mga nag-share po sa akin. So, ganun po. Sa buhay po natin, hindi po natin expected. Sino po rito, bata pa lang, alam niya na makakakilala sa Panginoon? Meron po ba? O kaya, dati, kung 1 year kayo, before 1 year, pinangarap niyo ba na makakilala sa Panginoon? Diba? May mga ano tayo, meron tayong mga events na ginagawa, meron tayong mga, sabi nga, nandyan yung mga friends natin, nandyan yung mga happenings, good time, nandyan po lahat mga ginagawa po natin.
Marahil marami po tayong mga personal na activity na ginagawa po tayo na nung wala pa po tayo sa Panginoon. So sabi nga, ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1, lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. So hindi po nagkataon, is not an accident. Lagi pong sinasabi yan na narito po tayo ngayon. Tinakda po ng Diyos. Plan po ng Lord kung bakit po tayo nandito ngayon. Para makakilala po sa Kanya. Isa po tayo sa mga tinawag po ng Diyos. Amen? Bakit po? Sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11, I'm alone to know the plan I have for you. Plan to prosper you and not to harm you, but give you hope in the future. Ang plano ng Diyos, maranasan po natin yung biyaya niya, yung hope po, doon po, makasama niya po tayo ron. Amen? Yun po yung future, yung hope. Dahil ayaw po ng Diyos na mapahamak po tayo. Mahal po tayo ng Diyos. Kaya po, God love us and we are belongs to God. Sabihin mo sa katabi mo, para kay Lord ka. Amen? Para kay Lord po tayong lahat. Amen? Tandaan po natin yan. Lahat po ng ginagawa natin, lahat po tayo nandito is all about God. It's all about Christ. This is a plan of God. Hindi po natin plano to. Kalooban po ng Diyos. Kaya na, minsan po sa buhay po natin, ganyan po, maraming po mga tao, kagaya po ni Matthew or ni Levi, mahirap po sumunod sa Panginoon. Maraming po mga tao ngayon na talagang nahihirapan sila sumunod sa Panginoon dahil sabi nga, maraming maiiwanan. Kagaya ni Levi, ni Matthew, ang ganda ng trabaho niya during that time, nung panahon po ni Jesus, yung mga tax collector, sila po yung may matataas po na posisyon na trabaho sa pamahalaan. So isipin nyo, yung trabaho niya, yung position niya, and then yung community na kinabibilangan niya. Yun yung iniwan niya. Wala siyang tanong-tanong. Walang tanong, walang reklamo. Without any question kay Lord kung bakit siya tinatawag ni Lord. Sumunod siya sa Panginoon. But yung reality po sa buhay po natin ngayon, maraming tao po, ganyan po. Sabi niya, mahirap sumunod sa Panginoon. Kasi totoo, marami kang iiwan. Marami kang iiwan sa buhay po natin. Yung mga activity po natin na meron po tayo sa buhay po natin. Tingnan po natin mamaya po. Sabi, bakit ba tayo tinawag ng Diyos? Why God called us? Unang-una po, because sabi nga, God love us, ayaw niya tayo mapahamak. Diba? Kaya nga po ang ating Panginoong Yesus, sinen niya rito eh. Alam po natin, John chapter 3 verse 16, For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but they have eternal life. Yan po eh. Kaya pinadala po ng ating Diyos ang ating Panginoong Yesus dahil sa pag-ibig po niya, tayo niya po tayong mapahamak. Bagkus gusto niya po tayo magkaroon ng kaligtasan at makapiling niya po tayo doon sa kalangitan. And the second one is yung relationship. Napaka-importante po nito. Sabi nga nila, kilala natin ng Diyos, alam nating may Diyos, but kamusta naman po yung relasyon natin sa Diyos? Yung relationship po natin kay Lord. Sabi nga ng marami, pagka maraming tao, pagka in-invite mo sila sa church, ay ayoko kasi ito na yung kinalakihan kong reliyon. Ito na yung kinalakihan ko, sarado, kandado, panatiko, kinandado, tinapon pa yung susi. Lahat na talaga. Ba't ang totoo po niyan, mga kapatid ko? Kahit ano pa po yung reliyon po natin, pumasok ka rito, ano man yung reliyon mo, lalabas ka dyan, ganun pa rin yung reliyon mo. But I promise you, bago ka lumabas dyan, yung relasyon mo sa Diyos, bago na po. Amen? Dahil hindi po reliyon, kundi relasyon ang gusto po ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? So, napaka-importante po ng relationship. And about relationship,
Ano po bang meron doon sa relationship? Di ba? Meron doon una yung communication. Sa pamilya mo, sa buhay ng mag-asawa, napaka-importante po ng communication. Di ba? Lalo na po dito, hindi naman po lagi magkasama tayo sa bahay o kaya yung family natin, yung iba nasa Pilipinas, ikaw nandito. Paano tayo magkakaroon ng relasyon? About communication. Marami na nga ngayon, di ba? Pinag-aang na ng Lord eh. Kaya napakabuti ng Diyos sa atin. Nandiyan na yung cellphone. Nandiyan na yung internet. Dati nga sulat eh. Saka voice tape eh. Tapos ilang buwan pa. Minsan nga, hindi pa. Maghihintay ka pa ng may uuwi. Ganun po sa Saudi dati eh. Yung kuya ko po, ganun kasi. Sulat, tapos naghihintay pa siya ng merong uuwi para mapadala yung mga voice tape. Para marinig mo yung tinig niya. Kaya minsan ganun eh, pag nakikinig kami tapos medyo nahinto, naku po. Talagang biting ka. So yung communication po, napaka-importante po. Subukan po natin sa loob po ng bahay. Umuwi ka. Tapos datnan mo yung asawa mo ron o anak mo ron. Wala kayong kibuan. Huwag mo kibuin. Subukan mo lang. Kahit 1 oras lang. Magdaan-daanan lang kayo dyan. Tapos magtitigang kayo. O kaya yung nanay mo, tatay mo, yung asawa mo, kinakausap ka tapos hindi ka sumasagot. Wala kayong communication. Wala kayong usapan. Tahimik lang kayo. Hanggang sa bago kayo matulog, tahimik lang kayo. Hindi kayo nag-uusap. Okay po ba yun? May problema, sigurado. Hindi ayos yung relasyon. So, napaka-importante po, di ba? Sigurado pauwi pa lang, nasa sasakyan pa lang, pauwi na ako, malapit na ako dyan, init mo na yung sabaw. Di ba? O kaya, minsan, nasa trabaho, di ba? Namimiss nyo talaga isa't isa, tawag, internet, para magkaroon kayo ng communication. So, about kay Lord. Yung relasyon po natin sa Diyos, kailan po natin siya nakaka-fellowship? Kasama po yung fellowship. Every breakfast, every lunch, every dinner. Thank you, Lord. So, ganun lang po natin siya naalala or karamihan po minsan talaga, sabi nga nila, pagka may time ako, yan, nakakausap ko si Lord. Ba't ganun pag may time lang? Minsan laging last si Lord eh. Kaya nga minsan maririnig mo karamihan niya sa mga doktor, di ba? Pagka wala ng pag-asa, pagpasa Diyos na lang po. Diba? Para bang pag wala ng pag-asa, kay Lord na. Kay Lord mo na iaasa ka lahat sa huli. Bakit umpisa pa lang hindi natin iaasa kay Lord? Diba? Una pa lang. So, ganun po, yung relationship po, yung fellowship po natin kay Lord, napaka-importante po sa buhay po natin. How? Diba? Tulad po ngayon, kasama po to sa relasyon po natin sa Diyos. Nag-worship po tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Paano po natin siya makakausap po? Through prayer. Dapat bigay po natin, hindi po yung pag may time, yung extra time, part-time. Dapat better time. Yung ibibigay po natin kay Lord. Lalo na po sa pakikipag-communication po sa Kanya, pakikipag-fellowship po kay Lord. Dapat laging better time. Hindi yung extra time lang po yung bibigay natin. Hindi yung part-time lang. Paano kung wala? Next day na lang, Lord. Busy talaga ako Sabihin ni Lord, sige, next time na lang din kita pahihingayin Ito muna yung hininga mo, hanggang ganitong oras lang muna. So, ganun po, napaka-importante po ng relationship and then yung fellowship po natin kay Lord. Bakit? Sa Kanya po nang gagaling lahat kung anong meron po tayo. Sa Kanya po nang gagaling, pati po yung buhay po natin. Minsan nga, sabi nga, sa buhay ko nga po nagkasakit nga po ako hanggang ngayon, nagme-maintenance po ako ng gamot. But I always thank God dahil hindi po dun sa gamot.
Dahil hanggang ngayon, dinuduktungan po ng Diyos yung buhay ko. Yung gamot, ginagamit lang po yun. Kasangkapan lang po yun. Pero yung tunay po nagbibigay po, nagpapatuloy po tayong nabubuhay, nagiging malakas because God love us. Gusto po ng Diyos, mabuhay pa po tayo. Amen? Kaya yung mga relationship po natin, tandaan po natin, huwag po natin hahayaan na mawala po. Ang relasyon po natin sa Diyos, yung communication po natin, yung fellowship po natin. Huwag po natin hintayin yung every Tuesday lang. May Bible study naman, doon na lang. O every Friday. So dapat every day po sa buhay po natin. Araw-araw may ginagawa po ang Diyos sa buhay po natin. Kaya araw-araw dapat po nagpapasalamat tayo. Araw-araw po nag-worship tayo sa Lord. Araw-araw po give thanks always to God. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31, sabi niya, whatever you do, even you eat or drink, do it for the glory of God. Amen? Kung tayo man po umiinom o kumakain o ano man po yung ginagawa natin, gawin natin lahat sa kararangal ng Diyos. Dahil po sa kabutihan po ng Diyos sa buhay po natin. Lahat po yan is from God sa buhay po natin. And through the Bible po, sabi nga ng isang iba, paano mo makipag-usap sa Lord? Paano ba makipag-communicate sa Kanya? Sa pagbabasa po ng Bible, dito po, minsan pa, darating po yung time, sa pagbabasa po natin ng Bible, mararanasan po natin na nangungusap po ang Diyos. Kaya minsan, pag magbasa po tayo ng Bible, sasabihin po natin, tamang-tama para sa akin to. Ang gusto po ng Diyos, kaya po niya tayo tinawag, is about yung character. Yan, yung character po natin. Bilang isang tao, sabi nga, lahat tayo, may kanya-kanya tayong pag-uugali, may kanya-kanya tayong mga personality, na kung minsan talaga matagal mo nang hindi nagagamit yung personality mo na yan, biglang lumalabas yung pagkatao mo talaga, kung sino ka talaga. So yun po yung gustong baguhin po sa atin ng Diyos, about character po natin. Pag nakakilala po tayo sa Panginoon, ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo Jesus ay bago nang nilalang, wala na yung dating pagkatao at siya ay bago na. Pagka po tayo nakipag-isa po sa ating Panginoong Jesus, yung una po, babaguhin din po yung pagkatao po natin. It's a new creature. New species. Sabi nga. Hindi po yung, hindi naman po yung babaguhin ka, magiging iba na itsura mo. Magiging iba na yung mukha mo. Hindi po yun. Diba? Baka hindi na po namin kayo makilala. Marami po, yung karakter po natin, yung pag-uugali po natin, yung gusto pong baguhin po ng Diyos. Una-una, yung pagiging, bigyan po tayo ng humble heart. Amen? So talaga po, minsan sa buhay po natin, di po nawawala yung una-una, yung temper. Diba? Sino po rito yung hindi nagagalit? Yung hindi marunong magalit. Yung hindi marunong kahit mainis, maasar. Di ba? Minsan may nawawala lang, kainis naman. Mainis ka na kagad, di ba? So meron po ba ritong hindi naiinis, naasar, o marunong magalit? So wala naman pong problema doon eh. Hindi naman po masamang magalit. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 26, sabi ron, kung magagalit ka man salay, iwasan. Amen. Iwasan po natin magkasala. Kung magagalit po tayo, pwedeng magalit, huwag lang po tayo magkakasala. So dito po tinuturuan po tayo ng Lord, yung humbleness po natin. Gusto pong ituro sa atin ng Lord. Sabi po rin sa James chapter 4 verse 10, sabi rin, ang nagpapakababa ay tinataas ng Diyos. Amen po ba? Dapat po lagi po natin tandaan po, sa buhay po natin, wala po tayong dapat ipagmalaki. Wala po tayong may pagmamalaki kay Lord. Lalo na po sa harapan ng Diyos.
O kahit sa ibang tao, wala po tayo may pagmamalaki. Tandaan po natin, isipin po natin lagi, lahat po ng meron tayo o anuman, yung kinalalagyan natin, anuman yung posisyon po natin ngayon, anuman biyaya o pagpapala meron po tayo, lahat po yan ay galing lang po yan kay Lord. Amen? Wala po tayong dapat ipagmalaki. Yes, gagamitin po tayo as a channel of blessing para hindi po maitaas tayo, kundi maitaas po ang ating Panginoong Hesus sa buhay po natin. Amen po ba? Kaya dito yung tinatawag po na before and after. Pagka po nabago na po yung buhay po natin. Pag nakilala po natin ang Panginoong Hesus. Nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, laging mainit ang ulo natin. O talagang sabi nga, may mga tao na laging, may mga tao dyan, mayroong mga ayaw magpatalo. Yan, number 1 yan. Diba? Yung may mga tao na laging sabi, si ako. Kwentuhan lang, minsan ayaw pa magpatalo. Diba, yung mga kwentuhan na, wala ka sa lolo ko. Ay, mas matindi yung lolo ko. Minsan kwentuhan lang, ayaw pa magpatalo. Diba? Hanggang sa magkainisan na. Sabi, kasi ganito yung lolo mo. So, minsan po ganun eh. Sa buhay po natin, ganun. Sa buhay po ng isang tao, hindi po nawawala yung ayaw magpatalo po. Nawawala yung humbleness. Sabihin natin, sige, lolo mo yan. Di ba? Ibig sabihin yung humbleness, nandoon po yung patience, yung self-control sa buhay po natin. Tuturuan po tayo ng Diyos kung paano po magkaroon ng self-control. Kahit galit na galit ka na, dati pag nagagalit ka, talagang, lalo kapag medyo malaki-laki ka o mga lalaki, pag nagagalit ka, talagang binabatukan mo kagad. Talagang umiipkas talaga yung kamay mo. O kaya kung ano-ano talaga yung nasasabi mo, di ba? Lalo kapag galit ka talaga sa isang tao, talagang yung bibig talaga, parang titsyarong bulaklak, napakalutong talaga. Di ba? Mga mura, napakalutong, parang titsyarong bulaklak. Pero pag nakakilala po tayo sa Panginoon, lahat po yun, unti-unti babaguhin po ng Diyos. Amen? Imbis na batukan mong ganyan, gagawin mo para ipag-pray. Amen? Kala-kala, babatukan mo. Amen? Ikaw, in Jesus' name. Di ba? Akala, babatukan mo. Di ba? Kaya nga po, pagka nakakilala ka sa Panginoon, may himala. Alam niyo po ba yun? Nakakilala ka sa Panginoon is a miracle na po. Alam niyo, nung ako po nakakilala po sa Panginoon, unti-unti po, mahabang proseso rin po, unti-unti, nabago po yung mga pananaw ko, nabago po yung ugali ko. Pag nakikita po ako ng mga barkada ko, tapos sinaaya po nila ako dun sa mga dati namin ginagawa, lagi sinasabi po sa akin, ginagawa ko, tinatanggihan ko po, tapos sinasabi nila sa akin, himala. O, di ba? Ibig sabihin, sila na nakakita ng himala sa buhay mo. Amen? Sasabihin sa akin, himala. Kaya po tayo po, pagka nabago na po yung buhay po natin at nakita po tayo ng mga dati nating kasama, sasabihin, himala. So, nakita na po yung himala ng Diyos sa buhay po natin. Hindi ka pa nagsasalita, hindi ka pa nagsishare. May himala na kagad na nakita sa buhay mo. Ganun po yun eh. Amen po ba? Magre-reflect po sa atin kung ano po yung mga natututunan natin sa salita ng Diyos. Magre-reflect po sa buhay po natin yung kaluwalhatian ng Diyos. At unti-unti sila na po makaka-realize niyan kung sino ka na ngayon. Sabi nga, sino ba? Sino ba ako? Lagi ko, every Friday, naririnig ko yung kanta na yan. May bago na ba? So yun po yun, before at yung after po na nakakilala tayo sa Panginoon. Sabi merong instant, binago ng Diyos, marami, may proseso. Meron talaga pag nakakilala sa Panginoon, unti-unti po yan, hindi po mabilisan. Depende po yan sa desire po natin at pagpapatuloy po natin sa Panginoon. At dito po sa obedience, meron po akong ditong 3 kinds of obedience.
Yung una po, obedience with complaint. Yan. Meron dito sumusunod, pero may reklamo. Ano po natin to? Kasi yung ginawa po rito ni Matthew po, yung pagsunod na ginawa niya. Di ba ganyan maraming tao, willing silang sumunod, kaya lang may reklamo. O sige, susunod ako sa iyo, pero yan, lagi may kasunod. Pero ito bigyan mo ako ng ganito pero ito, kailangan ko to, sige, susunod ako sa iyo. Di ba? Kaya natatandaan ko po, nung bata pa ako, pagka inuutusan ako nung nanay ko, bumili ka nga ng ganito. O sige, bibili ako niya, pero sa akin sukli Pagka walang sukli, tinatamad ako. So, laging may complaint po, laging ganun. Sa bahay, sa trabaho, di ba? Minsan sa trabaho, pagka binibigyan tayo ng boss ng mga trabaho na naman, di pa nga tapos to Hindi pa nga tapos itong ginagawa, tapos meron na naman bago. Ano ba naman? Hindi pa nga tapos yung inuutos sa akin, utusan na naman ako. Magreklamo ka agad. Pero kung isipin natin, oras pa rin ang trabaho mo yun, bayad pa yun Amen po ba? Minsan nauuna ka agad yung reklamo natin Kaya nga sabi ng mga sundalo obey first before you complain. Sunod ka muna bago reklamo. Yung iba, reklamo muna bago sunod. Di ba? Sa trabaho lang ganun, makikita na kaagad Pero kung isipin po natin, during that time, part po ng trabaho po natin yun. Kaya kung ano pa trabaho sa'yo, kung ano ibigay sa'yo, dapat trabahuhin po natin. Tapos, after 1 year, nagreklamo na naman tayo. Walang increase, walang promotion. Ano ba naman tong kumpanya na to? Okay. 1 taon na ako dito, wala namang increase. Wala namang promotion. Alam ng boss mo, lahat na inutos niya, nireklamo mo Tapos gusto mo na increase. Gusto mo ng promotion. So, ang gusto po, dapat po sa atin po, bilang mga Kristiyano po, maging halimbawa po tayo kahit saang bagay. Even doon po sa trabaho po natin. Marami po akong naririnig na nagpapatotoo po ng mga kapatiran na nandun yung kagalakan Pinatotoo nila na sa trabaho nila, nakikita, nandun yung kagalakan, nakikita ng mga boss nila kahit bigyan sila ng bigyan ng trabaho, kahit anong iutos sa kanila, ginagawa nila. Dahil alam nila kung sino sila. Binago sila ng Diyos Amen po ba? Sabi nga ng Luke chapter 16, verse 10, sabi nga na pagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pwedeng pagkatiwalaan sa malaking bagay. Amen? How much more? Tinatry po tayo ng Lord, yung karakter po natin sa ganung bagay. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos sa pamamagitan ng mga ganung trabaho. How much more? Yung i-bless ka ni Lord. I-promote ka ni Lord. Bigyan ka na increase ni Lord. Amen po ba? So, ang kailangan po natin, bilang isang Kristiyano, nandoon po, makita po sa buhay po natin, yung mga pinag-aaralan po natin as a Christian. Ganun din po sa pagsunod sa Panginoon Diba? Maraming Kristiyano po, sige Lord, susunod ako sa iyo, pero every Tuesday lang ako atin Pagka Friday, hindi ako pwede kasi Huwebes, alam mo na, nightlife, andyan ang mga friends, happenings, puyat ako, hindi ako pwede. Diba? O sige, susunod ako Lord. Pero yung bulsa ko hindi ubra to. Akin lang to. Atin ako, pero atin lang. Susunod ako Lord, pero kinakailangan hanggang ganitong oras lang. Kasi pagka hindi na ako pwedeng mapangmatagalang oras. So, laging ganon. Nauuna po yung mga reklamo, nauuna po yung mga gusto po natin kaysa po doon sa kalooban po ng Lord. The second one, yung obedience with condition. Yan. Pagsunod pero may hinging kapalit. Sa buhay po ng mga isang Kristiyano po, meron din pong ganun. Yung pagsunod po sa Lord, sabi nga nila, di ba,
Lord, maglilingkod ako sa iyo, Lord. Bigyan mo lang ako ng napakagandang trabaho, Lord. Maglilingkod ako sa iyo, Lord. Maglilingkod ako sa iyo, basta ma-promote lang ako. After that, binigay ng Lord. Ano nangyari? Naging busy sa trabaho, naging busy sa mga binigay sa kanyang promotion, hindi na nakati ng gawain. Asan na yung pangako mo kay Lord? Tandaan po natin, ang Diyos po, hindi po siya nagbabago po. Kung ano yung pinangako niya po sa atin yun. Kung ano yung binigay niya po sa atin yun. Ang problema lang po ang tao. Ang tao lang po yung nagbabago po. Tayo lang po yung hindi sumusunod sa mga pangako po natin. Amen po ba? And then yung obedience without condition. Without condition. Sumusunod ng mga walang hinihinging kapalit o anumang kondisyon sa buhay. Marami po yan. Marami po sa Bible po. Marami po example po niyan. Kagaya po ni Levi, ni Matthew. Sumunod siya. Hindi niya sinabi na Lord, paano itong paano itong trabaho ko? Lord, paano itong posisyon ko? Ang ganda ng trabaho ko dito. Ang lakas ng kita rito. Kilala pa ako sa lipunan dahil sa government po siya nagtatrabaho. Paano to? Paano ko iiwan to? Susunod ako sa iyo, paano ko iiwan to? But, dito yung sinasabi po, obedience without condition. Si Levi po, tumayo siya. Iniwan niya po yung posisyon niya, yung trabaho niya, sumunod po siya sa Diyos. Without any condition. Ganon din po, yung mga nauna po rito, sila Noah. Kilala niyo po ba si Noah? Amen? Yung pumatay kay Goliath. Amen? So, ikilala nyo nga, walang umimin. Si Noah, siya po yung inutusan po ng Diyos na gumawa po nung barko, nung ark, Noah's Ark. Di ba sa pagsunod niya, ginawa niya lahat yun. Sinabi ng Diyos, gumawa ka ng isang malaking barko, ito ang gagamitin mo, ito ang gagawin mo. Lahat po yun, sinunod niya. Isipin niyo po, 120 years na ginagawa po ni Noah yung barko. Kasama nung anak niya. Without any condition. O sige, gagawin ko to. Pero, ano bang kapalit nito? Diba? At isipin niyo po sa paggawa po nyon. Lahat po nung sinabi ng Lord, ito yung kahoy na gagamitin mo, ito yung laki, ito yung sukat. Pero kung mapapansin niyo, walang binanggit si Lord na manubela. Yung timon. Yun po yung barkong walang timon. Kauna-unahang barkong walang timon. Bakit? Bakit hindi po pinagawa ng Lord yun? Kasi ang Lord, siya po yung mag-guide po kung saan dapat dalhin yung barko po na yun. Hawak po ng Diyos yung barko na yun, na hindi po lulubog, hindi tatagilid, hindi masisira, dahil ang Diyos po, siya po yung may hawak po yun. Ang ginawa po ni Noah, sumunod lang po siya in 120 years na ginagawa po niya. Amen. Ganun po yung ginawa po ni Noah. Hindi po siya nagtanong, hindi siya humingi ng kahit anuman para gawin yun. Bakit? Kasi para sa kanya na yun eh. Para sa kaligtasan po nila ng pamilya nila, dahil during that time, gugunawin po yung daigdig through water para malubog po dahil sa kasamaan po ng tao. At sila lang po. Dahil si Noah po, yung background po niya, si Noah po is, they have fellowship with God. Good fellowship with God. Meron po siyang intimate relationship sa Diyos. Kaya siya po yung napili po ng Diyos para pagmulan po uli ng lahi ng tao. Yung family po niya. Sino pa po? Si Abraham. Si Abraham po, nainutos po ng Diyos na i-offer niya yung anak niya si Isaac. Diba? Hindi naman siya nagsabi na, oh Lord, sige, i-offer ko sa ito, pero palitan mo Tagal ko inintay ito, 100 taon lang. Just imagine, 100 years. 100 taon na si Abraham nun, nung nagkaanak siya. Tapos sabi ni Lord, i-offer mo yung anak mo sa akin. Isipin mo yun.
Ano ginawa niya? Sumunod siya. Kinabukasan, umakyat siya doon sa bundok. 3 days niya pa nilakbay. Isipin niyo, may 3 days pa. Yung 3 days na yan, pwede siyang magbagong isip. Pwede niyang sabihin na, Lord, wag na lang kaya yung anak ko. Marami namang tupa dito. Di ba? Ba't hindi po? Tinuloy po niya yun eh. Yun ang gusto ng Lord eh. Yun yung hinihingi sa kanya, i-offer si Isaac. Pero doon, nandun na po sila sa bundok nung sasaksakin na po ni Abraham si Isaac. Nagpadala po ang Diyos ng anghel. Sabi niya, wag. Nakita ng Diyos yung katapatan ng pagsunod mo. Amen po ba? At meron po nakita po si Abraham na isang tupa po ron, isang usa. At yun po yung ginamit para paghandog. Kaya nga sabi doon, sa bundok ni Yahweh ay merong nakalaan, God will provide. Pinrovide ng Diyos. Amen. Sa buhay po natin ganun, sa pagsunod po natin. Huwag po nating panghinayangan kung ano po yung mga iiwan. Sabi, marami tayong maiiwan, yung mga friends natin, yung sabi nga, di ba? Lalo na doon sa mga mga binata at dalaga, di ba? Yung mga may boyfriend. Sabi, anak, iwan mo na yan. Lord naman, kamukha ni Piolo. Huwag naman, Lord. O kaya sasabihin ni Lord, anak, wag yan. Sabihin, Lord, ito yung gusto ko eh. Napipil ko. Diba? Yung gusto natin ang nasusunod. Diba? So, marami pong ganun. But dito po, titignan po natin, even Jesus. Diba? Si Jesus po, yung pinadala po siya rito para ihandog po sa kasalanan ng tao ang ating Panginoong Hesus. Hindi po siya nagdalawang isip, hindi po siya magreklamo. Doon po sa prayer of Gethsemane, doon sa Matthew chapter 26, ang sabi niya ron, nanalangin siya dahil alam niya po, yun na yung time na para patayin po siya, ipako sa cross. Sabi niya, hindi yung kalooban ko, kundi ang kalooban mo mangyari. It's not my will. Yung kalooban po ng Diyos, anong nangyari po. Pwede naman eh. Diyos siya eh. Pwede niya naman sabihin, Ama, wag na lang ako. Si Pedro na lang. Matigas na maulo nito eh. 3 beses nga akong tinutuan nito eh. Makulit naman to eh. Wag na lang ako. Yung mga disciples ko na lang. Kasi alam niya yung hirap na daranasin niya. Kaya nung nananalangin siya dun, sabi niya, halos madurog yung puso niya dahil sa hirap, dahil alam niya yung hirap na daranasin niya hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. Kung paano po siya ipapako doon hanggang sa kamatayan. Pero hindi, tinanggap po niya yun. Sinunod po niya yung kalooban ng ating amang Diyos dahil mahal po tayo ng Diyos. Amen po ba? Dapat po na tayo po yung napahamak, na dapat tayo po yung namatay po doon. Na tayo po ang taong makasalanan, pero inako po lahat ng ating Panginoong Hesus yun. Para po tayo malinis po at magkaroon po ng kapatawaran sa ating mga kasalanan dahil mahal po tayo ng Diyos. Amen. Kaya nga po pagka sa buhay po natin, yes, tayo po bilang tao, no? Kahit Kristiyano na po tayo, kahit kami po mga tumatayo rito, nagkakamali kami, nagkukulang kami, nagkakasala kami. Hindi po kami perfecto pa. But sabi roon in Hebrews chapter 12 verse 2, sabi roon, look unto Jesus, the author and the finisher. So ang ibig sabihin po niyon, remember what Jesus done in the cross. Hindi po yung titignan mo lang yung cross tapos na. Ibig sabihin, remember po, alalahanin po natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit po siya namatay? Bakit po siya naghirap? Para sa atin po yun. Para hindi po sa sarili niya. Para sa atin po yung mga tao po. Para tayo po, magkaroon po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at makalapit po tayo sa ating Panginoon. Amen? So tayo po, pag nagkakasala po tayo, wag po natin isipin na parang wala na tayong pag-asa. Sabi na 1 John chapter 1 verse 9, sabi roon,
confess our sin because He is faithful and just. Para patawarin po yung mga kasalanan po natin. Pag nagkasala po tayo po mga Kristiyano po, pag nagkasala po tayo, merong conviction. Pag nakakagawa po tayo ng mali, meron po tayong conviction. Hindi po kagaya nung dati, na pagka nagkasala po tayo, pagkakagawa po tayo ng mali, tuwan-tuwa pa tayo. Lalo pagka nakakalamang po tayo ng kapwa, buti nga sa'yo, nakaganti rin ako sa'yo. Dapat lang sa'yo yan. Pero hindi po. Tayo po mga anak ng Diyos. Tayo po mga nakakilala na sa Panginoon. Lagi po nandun yung conviction po ng Holy Spirit sa buhay po natin. Pagka nakakagawa po tayo ng pagkakamali, kahit maliit lang po yan, naihihingi na po kagad natin ang tawad sa Diyos. Ganun na po yung pagkakaiba po natin sa dati at sa bago po natin buhay. Mula nung sumunod po tayo sa Diyos. Amen po ba? So, dapat lagi pong ganun. At hindi naman po ito in-address po sa atin tong verse na to para po gamitin natin lagi. Sabi nga ng iba, ginasgas mo na ng gusto yung 1 John 1:9 Sabi, okay lang to, may 1 John 1:9 naman Patatawarin naman tayo ng Diyos. So, hindi po ganun. Makagawa man po tayo ng kasalanan, hindi na po paulit-ulit. Hindi na po yung nagiging hobby na po natin. Hindi na yung ito yung 1 John 1:9, ito na yung nagiging daan para makagawa pa tayo ng mga kasalanan po. Hindi na po dapat ganun. Binago na po tayo ng Diyos. Amen po ba? So, kaya dito po, nakita po natin, yung binasa po natin, sabi po ng mga Pharisee, bakit nakikisalo sa pagkain yung guro nyo sa mga makasalanan? Sabi ni Jesus, hindi nangangailangan ng doktor ang walang sakit, kundi ang may sakit. At sabi niya ron sa verse 32, naparito ako, hindi para tawagin ng mga banal, kundi yung mga makasalanan para magsisi. So yung repentance po, napaka-importante po yun. Ang Diyos po lagi po siya nag-aanyaya po sa tao. Lalo na po doon sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sabi niya, Isaiah chapter 1 verse 8, halik kayo, magliwanagan tayo kahit gaano karami ang inyong kasalanan, kahit gaano karumi ang inyong pagkakasala. Pag lumapit kayo sa akin, kayo magiging busilak sa kaputihan. Ibig sabihin, kahit gaano pa po kalaki o kahit kasalanan po natin. Minsan, dinadals po ng tao yung sarili niya. Sabi niya, wala nang kapatawaran yata itong nagawa kong kasalanan. Minsan, nahiya na siya lumapit sa Diyos. Sabi niya, makasalanan ako. Kaya po marami pong tao ngayon, pagka inaya mo sa church, sabi, ayoko dyan, baka umusok ako dyan. Di ba? Ayoko dyan, hindi ako napabagay dyan. Ang hindi po nila alam na lahat po nandito sa church, hindi naman po mga banal. Lahat po ito, isa-isa po dinala ng Diyos dito. Lahat po tayo rito nagkasala. Lahat po tayo rito naging makasalanan. Amen? Dati yun. Sabi mo sa katabi mo, dati yun. Amen? Dahil ngayon po, may bagong buhay na po tayo na pinatawad po ng Diyos. Amen? Kaya dapat po, hindi na po tayo nagpapatuloy po sa pagkakasala na kagaya po ng ginagawa po natin dati. So, ganun po. Marami pong tao po ganyan. Mali po yung pagkaunawa po nila sa pagpunta sa church. Ang akala po nila, hindi sila nababagay rito, hindi sila pwede rito dahil makasalanan po sila. Dinadjudge po nila yung sarili nila. Hindi po. Ang pagpunta po rito sa church para maunawaan po natin kung sino po tayo sa harapan ng Diyos. At kung ano po yung kayang gawin ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Para magkaroon po tayo, makilala po natin na tayo po yung makasalanan. At maunawaan po natin kung paano po tayo magkaroon ng repentance sa buhay po natin. Yung pagsisisi po, napaka-importante po. At makilala natin ang Panginoong Hesus kung sino ba siya sa buhay po natin. Hindi lang po siya basta Diyos. Hindi siya po yung Diyos na nagkaroon po ng part po sa buhay natin, na nagpatawad po ng ating mga kasalanan
At siya po yung way para magkaroon po tayo ng kaligtasan. Amen po ba? Wala na pong iba kundi sa ating Panginoong Hesus lamang po. Sabi ng John 14:6, I am the way, I am the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Tanging sa Panginoong Hesus lamang po, hindi po kanino man. Wala na pong ibang daan. At hindi na po tayo pwede makiraan pa kahit kanino. Tanging ang Panginoong Hesus lang po ang tanging daan. Amen po ba? Huwag po natin kakalimutan po yun kung ano po yung part po ng Panginoong Hesus sa buhay po natin. At ano naman po yung part natin para sa Diyos. Kung bakit po tayo tinawag, kung bakit po tayo narito, meron po siyang dakilang plano sa buhay po natin. Sabi niya, John chapter 15 and verse 16, sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at tumawag sa inyo upang kayo mamunga at manatili ang inyong bunga. Amen? Ibig sabihin po nyon, nandito po tayo para makapakinig po ng salita ng Diyos. Manatili po tayo sa presensya ng Diyos, sa kaluwalhatian ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. At kung ano man po yung mga naririnig natin na salita ng Diyos, yun po ay naibabahagi po natin. Nagkakaroon po ng bunga yung pagiging Kristiyano po natin. Amen po ba? Isa po tayo sa gagamitin ng Diyos. Kung meron po, kung bakit ka nandito, merong ginamit ng Diyos na tao sa buhay mo. Ngayon naman po, ikaw naman yung gagamitin ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Diyos. Amen? Ano sabi? Huwag naman. Amen? Yung iba, pagka sinabing gagamitin ka ng Diyos, sabi, hindi ako. Sabi niya, hindi ako yun, hindi pa ako. Sabi, bata pa ako. Di ba? Marami pa akong gustong gawin, di ko pa, ayaw pa. Di ba? Ang Lord na nga ang gagamit sa atin, ayaw pa. Sino gusto mong gumamit sa iyo? Ibang tao. Di ba? Pag ang Lord po ang gumamit po sa atin, tandaan po natin, sa pagsunod po natin, wala po tayong dapat ikabahala. Wala po tayong dapat ikatakot. At wala po tayong dapat na isipin na kung ano man po yung mangyayari po sa buhay natin. Sabi po ng Matthew chapter 6 verse 33, seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Unahin po natin ang kaharian ng Diyos, ang ating pong Diyos at ang kanyang katwiran. Yung katwiran po ay ang ating Panginoong Hesus po. Unahin po natin at pawang ang lahat ay idaragdag sa buhay po natin. Idaragdag, ibig sabihin bonus na lang po yun kung ano po yung natatanggap po natin ngayon. Amen. Bonus na lang po ni Lord yun. Kaya po pag nasa Panginoon po tayo, una pong tuturuan tayo ng Diyos makontento sa buhay. Kontento sa buhay. Kaya nga sabi niya, di ba, John 10:10, sabi niya, the thief is coming to steal, to destroy, and to kill. But the Lord will give you abundant life. Amen? Sabi ron, ang Diyos ang ibibigay po na sa atin isang buhay na ganap at kasiya-siya. Hindi po kasyang-kasya. Kasiya-siya po ang ibibigay po sa atin. Ibig sabihin po, matututo po tayo magalak kung ano po meron tayo. Matututo po tayo makontento, magpasalamat sa Diyos kung ano po yung meron po tayo. Amen? Marami po kasing tao ngayon, mga halimbawa po, hindi po makontento kung ano yung meron siya. Gusto niya lagi siyang merong ganito, merong ganun, gusto niya lagi ganun. Yes, wala namang problema ron eh. Blessing naman ni Lord yun eh. Ang problema ron kung paano mo kukunin. Kaya marami po, yung iba, tulad nyo, halimbawa, may isang cellphone na, gusto pa ng isa. Yung iba nga, gusto pa, dalawa na, gusto pa, isa. Pag tinanong mo, bakit tatlo? Yung isa para sa trabaho. Yung isa para dun sa personal ko. Yung isa para saan? Secret. Diba? May parang secret pa. Kaya pag nagtulugan sabay-sabay, di malaman kung sino sasagutin. Diba? Nagkapalit-palit na. Yung secret na, sabi na, Nay, kamusta na? Secret pala yung nasagot niya. So, ganun po, no?
Minsan ganyan, nagkakamali-mali po yung buhay po natin. Yung direksyon po ng buhay po natin. Pagka po ang Panginoong Hesus hindi po natin inuna sa buhay po natin. Amen po ba? Kaya nga sabi nga, matuto po tayong makontento sa buhay po natin. Hindi naman masamang mangarap, umasenso, yumaman, guminhawa ang buhay. Blessing ni Lord yan. Pero ang tinuturo po sa atin, matuto po tayong magtiis. Hindi yung magtiis ng hirap. Ibig sabihin ko nga po, kung ano yung meron ka, give thanks to the Lord. Amen? Kaya nga sinabi natin kanina, napagkatiwalaan tayo ng Diyos sa maliit na bagay. Paano pa yung malaki? Lalo tayong pagkakatiwalaan ng Diyos. Natuto tayo magpasalamat dun sa maliit na bagay. How much more yung malaki? Amen po ba? Alam nyo, maraming tao ngayon, minsan, nagre-reklamo eh. Laging sinasabi nila, lalo na through prayer, sabi nila, maraming prayer na hindi sinagot ng Diyos sa buhay nila. Depressed. Ang dami ko ng prayer, ang tagal ko ng pinagpe-pray, pero hindi nasasagot ng Lord, hindi ko nakukuha. Pero minsan di natin nakikita eh. Marami po tayong ginagamit sa buhay natin. Marami po tayong natatanggap na hindi naman natin pinag-pray. Ano po ba? Mas marami tayong natatanggap sa buhay natin na hindi naman natin pinag-pray. Dapat makita po natin kung ano po yung biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Sabi ng Proverbs chapter 10 verse 22, ang pagpapala ni Yahweh ay pagpapalang walang halong kabalisahan. Amen? Marami man po tayong, marami po dyan, di ba? Marami silang blessing na tinatawag pero nandun yung walang kapayapaan. Di ba? Nagugulumihanan lagi. Sabi nga, maraming mayaman dyan, maraming may pera dyan, di makalakad ng mag-isa sa labas. Amen? Samantalang tayo, kahit hanggang doon sa Mega Mall, lakarin mo, okay lang. Walang papansin sa'yo. Masaya ka pa, kumakanta-kanta ka pa. So, ganun po yung kapayapaan. May bibigay po sa atin ng Lord. Sabi po ng John chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. At hindi ito yung kagaya ng sa salibutan. Itong kapayapaang ito ang pinagkakalob ko sa inyo. Kapayapaan po galing sa Diyos. Amen? Without worry. Na wala po tayong inaalala. Kung itutuloy po natin dyan sa Matthew chapter 6 verse 34, sabi ron, huwag na ninyong intindihin yung para sa araw ng bukas. Sapat na yung biyaya ko ngayong araw na to. Diba? Minsan nga, tanghalian pa lang ngayon, tinatanong na, ano ulam natin bukas? Diba? Kumakain ka ng tanghalian ngayon, yung ulam bukas ang tinatanong mo na. Iniisip mo na, ano naman kaya maluto bukas? Ano naman kaya kakainin ko bukas? Kaya mo matapos yung gabi ngayon at ang Lord na ang bahala para bukas. Amen? Matuto po tayo magtiwala sa Diyos. God will provide. Amen po ba? Pagka naunawaan po natin yung kalooban po ng Diyos sa buhay po natin, sabihin ko po sa inyo, wala na po kayong hahanapin pa pag po tayo nasa Panginoon. Lahat po, matututo po tayo pagpasalamat po natin kung ano man po yung meron tayo sa buhay. Amen po ba? Kaya sinasabi ko po sa inyo, yung blessing po kay Lord John, yung blessing po na sinasabi po, hindi po tayo yung hahabol sa blessing. Yung blessing po, pag po tayo nakakilala sa Panginoon, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, yung pagpapala po ng Diyos, yung po ang susunod sa buhay po natin. Amen? Hindi po yung blessing yung master natin, tayo po yung master po ng blessing. At marami pong blessing sa buhay, hindi lang po pinansyal. Marami pong blessing sa buhay po natin. Malakas ka, masigla ka, wala kang sakit, nagtatrabaho ka, blessing. Pinagaling ka ng Lord, blessing. Amen? May nagbigay sa'yo ng tinapay, blessing. Amen po ba? Kaya nga sabi, tinapay lang inihingi mo, binigyan ka pa, hamburger. With french fries. With soft drinks pa. Amen? So, ganun po ang Diyos eh. Ganun po ang Diyos po natin.
Hindi po niya, sabi nga, ang Diyos po natin, hindi po natin mauunawaan, mauunahan po pagdating po sa pagpapala. Amen? Sabi niya sa Galatians chapter 6, kung ano tinanim po natin, yun po yung aanihin natin. Kung nagtanim po tayo ng pagtitiwala sa Diyos, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Ang kailangan po natin, magtiwala po sa Diyos sa pagsunod po natin sa Kanya. Lalo na po sa mga gusto pong maglingkod sa Diyos. Marami na po dito sa church po natin talagang nagpapagamit po sa Panginoon. Lagi pong tinuturo po sa amin po ang mga nagpapagamit, lagi pong tinuturo po sa amin, huwag po tayong mag-alala. God will provide, ang Diyos po ang bahala sa buhay po namin. Yan po yung laging tinuturo po sa amin ng ating pong pastor. Sumunod lang po tayo sa Panginoon. Amen? Sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sabi roon, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. Yamang alam ninyong hindi nasasayang ang inyong mga pagpapagal. Hindi po nawawala ng kabuluhan yun. Amen? Nandito po tayo ngayon. Sabi nga kung isipin natin, dapat natutulog ako ngayon. Sarap matulog. Dapat nagpapahinga ka ngayon, pero nandito ka. Tandaan po natin, darating po yung time, darating po yung panahon na mauunawaan po natin kung bakit po tayo nagbibigay ng panahon, nag-aaksaya ng panahon sa Lord. Sasabihin natin, praise God, hindi ako nagkamali. Maunawaan po natin, yung mga time po na yan, hindi po yan nawawala ng kabuluhan. Amen po ba? Darating po yung panahon na makikita po natin sa buhay po natin, pag nagpatuloy po tayo, makikita natin yung plano po ng Diyos sa buhay po natin kung bakit tayo nandito. Kung bakit tayo umati ng gawain. Isipin mo, mula umagang hanggang tanghali, nandito tayo. For what? To praise God. Sa mga ginawa niya po sa buhay po natin. Para po tayo yung gamitin ng Diyos. Para makita po yung kaluwalhatian niya sa pamamagitan po ng buhay po natin. Amen po ba? So, tandaan po natin, lahat po yan. Lahat po ng mga ginagawa po natin, lahat po ng binibigay po natin para sa Panginoon, hindi po nawawala ng kabuluhan. Ang Diyos po, hindi po siya nagkukulang. Ang Diyos po, hindi po yung akala natin nalalagpasan tayo. Ang Diyos po, akala po natin napabayaan tayo o hindi tayo nakikita, hindi nakikita yung ginagawa natin. Hindi alam yung ginagawa natin. Alam pong lahat ng Diyos yan. Amen po ba? Alam, nakarinig ng salita ng Diyos. Nakilala po natin ang Panginoong Hesus. Naranasan po natin yung kapangyarihan ng Diyos. Naranasan po natin, naramdaman po natin yung pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Tandaan po natin, isa po tayo doon sa gagamitin po ng Diyos. Darating yung time, 1 year or darating pa yung mahabang panahon. Hindi po tayo magkakasama ng mahabang panahon dito. Magkakahiwa-hiwalay po tayo sa ayaw at sa gusto po natin. Magkakahiwa-hiwalay po tayo rito. Pero sinisiguro ko lang po na sa pagkakahiwalay po natin, lahat po tayo nagpapatuloy sa Panginoon. Amen? Magpatuloy po tayo sa Panginoon. Huwag po tayong bibitaw. Gamitin po natin, gawin po natin kung ano po yung pinagagawa sa atin ng Diyos. Amen? Amen. Mahal po tayo ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Diba? So, yung summary po ng ating pong topic, yung pagsunod po sa Diyos, serve, kung paano po tayo susunod, kung paano po tayo maglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Tayo pong lahat ay yumuko. Mapagpalang Ama, maraming salamat po, Diyos, sa iyong mga salita, O God. Salamat po, Diyos. Alam ko po, Ikaw po ang aming Diyos na makapangyarihan. Nawa, O Diyos, yung mga salita po na to, O God. Ito po ay matanim po sa aming mga puso, sa aming mga isip, O God. At ito po, O Diyos, ay magbunga po sa aming mga buhay, O God.
Salamat po, Ama. Ikaw nawa, O Diyos, ang kumilos sa aming mga buhay, O God. Ikaw na aming Diyos na mapagpala, O God. Ikaw ang nakababatid, nakaalam, O Diyos, ng lahat po sa aming buhay, O God. Ama, ang dalangin po namin, O Diyos, na kami po ay bigyan mo ng kalakasan, O God. Kami turuan mo, tulungan mo, O Diyos, na makapagpatuloy sa iyo, lalo na po sa pagdilingkod at sa pagsunod sa iyo, O God. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga biyaya mo, O God. Salamat po, O Diyos, sa tunay nga na tanging ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas. Ikaw lamang ang mapapurihan, O God, sa aming mga buhay, O God. Salamat po, O Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.